Ako po si Olivia. Para sa mga taong nasaktan, napag-iwanan at ipinagpalit dahil sa mga bagay na wala sila. Naiintindihan ko kayo. Nakakabulag ang sakit at napakadaling isipin na ang paghihiganti ang tanging paraan para maghilom. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa pagitan ni Olivia at ng kanyang nobyo na si Luis. Sa ibabaw ng mesa ng isang mamahaling restaurant kung saan dapat sana ay ipagdiriwang nilang kanilang ika-5 anibersaryo. Malamig na nakapatong ang isang maliit at pulang kahon. Ngunit hindi yun singsing. Isa itong mamahaling relo na matagal nang pinag-ipunan ni Olivia mula sa kakarampot niyang sweldo bilang isang office employee. Isang regalong sadyang binili niya para sa lalaking kaharap niya. Hindi man lamang yon tinapunan ng tingin ni Luis. Patawad, Olivia. Pero hanggang dito na lang tayo. Luis, ano ibig mong sabihin? Maghiwalay na tayo, Olivia. Teka, prank ba to? Nagbibiro ka lang, di ba? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Luis, dahilan upang tuluyan ng mawala ang ngiti sa labi ni Olivia. 5 taon nating binuo ang mga pangarap natin, Luis. Nag-ipon tayo para sa bahay, sa kasal. Anong ibig ba sabing hanggang dito na lang tayo? Bakit bigla ka na lang nakikipaghiwalay? Yun ang ang problema, Olivia. 5 taon na pero hanggang ngayon nag-iipon pa rin tayo. Nakakapagod ang puro pangarap na walang kasiguraduhan. I need a future. Isang kinabukasan na hindi mo kayang ibigay sa akin. At sino makakapagbigay nun sa'yo? Yung mga babae nakakasama mo sa trabaho? Naiiyak at may halong galit na tanong ni Olivia. Nararamdaman ko nang may iba ka na, Luis. Pero hindi ako umiimik dahil may tiwala ako sa'yo. Habang tahimik na pinupunasan ni Olivia ang kanyang mga luha, isang dalaga ang bigla na lamang lumapit sa kanila. Nakasuot ito ng isang pulang designer dress na halatang nagkakahalaga ng mas malaki pa sa 1 taong sahod ni Olivia. Kumikinang ang mga brilyante sa leeg at tainga nito at ang tindig nito ay nag-uumapaw sa kayabangan. Mabilis na tumayo si Luis at kabadong napatitig sa 2 dalaga. Viola, anong ginagawa mo rito? Hindi pa ba obvious? Para sanduin ka. Ang tagal mo naman kasing makipaghiwalay. Napapagod na akong maghintay sa kotse. Tumawag na yung resort na pinareserba ko dahil late na tayo. Nanghina ang mga tuhod ni Olivia kahit nakaupo pa siya. Tinitigan niya ang dalawa at hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Pupunta sila sa isang resort pagkatapos silang wasakin ang puso niya. Ito na ba yung magiging ex mo? No wonder. She looks so cheap and ordinary. Viola, hintay mo na lang ako sa kotse. Susunod agad ako. Matapos irapan si Luis, muling naglakad palabas si Viola at nag-iwan pa ng matalim na tingin kay Olivia. Hindi alam ng dalaga kung maiinis ba siya sa kabastusan ng kanyang nobyo at ng babae nito o maaawa siya sa kanyang sarili dahil sa pagbubulag-bulagan nitong mga nakaraang linggo. Olivia, siya si Viola. Siyang babaeng papakasalan ko. Anak siya ng mga Montenegro, isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Sa kanya, hindi ko na kailangang magbilang ng barya. Ibibigay niya sa akin ng buhay na matagal ko nang pinapangarap. Parang pinunit ang puso ni Olivia ng walang pakundangan. Tinitigan niya lalaking minahal niya ng buong buo. Ang lalaking pinagsilbihan niya, inunawa at sinuportahan nung mga panahong wala pa itong trabaho. Ipagpapalit din pala siya nito sa pera. 5 taon na buhay kong kinuha mo, Luis. Sa huli, pinaikot mo lang ako. Ginamit mo ako. At ngayon, tinatapon mo ko dahil lang may nakita kang ATM na pwede mong hututan ng pera. Olivia, hindi na tayo mabubuhay ng pagmamahalang. Sabihin mo, batugan ka lang at duwag. Kumuyom ang mga kamay ni Luis, ngunit hindi nagpatinag si Olivia. Kinuha niyang kahon na relo at tumayo ng may kumpiyansa. Hindi na siya nasasaktan dahil sa panloloko. Sa halip, diring-diri siya sa kanyang sarili dahil sa pagkakagusto sa isang katulad na lalaking nasa harapan niya. Magpakasaya kayo. Sana lang,
Pabili ng pera niyang katapatan mo. Dahil kung nagawa mong itapon ng 5 taon natin ng ganito kadali, malamang kaya mo ring gawin ulit yon. Pagkatapos bitiwan ng mga salitang yon, tinalikuran ni Olivia si Luis at naglakad palabas ang restaurant. Nakataas ang kanya noo at dire-diretso ang hakbang. Ngunit paglabas niya sa malamig na hangin ng gabi, tuluyan ang bumagsak ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng umiyak habang naglalakad sa madilim na kalsada. Umiyak siya para sa 5 taong nasayang. Umiyak siya sa sakit ng pagtataksil at awa sa kanyang sarili. Ngunit habang unti-unting natutuyo ang kanyang mga luha, isang panibagong emosyon ang namuo sa dibdib ni Olivia nang makita niya kung gaano kasayang ngiti nila Viola at Luis sa hindi kalayuan. Mga hayop! Bulong ni Olivia sa kanyang sarili habang pinapanood ang pagsalubong ni Viola kay Luis at ang sabay na pagpasok nila sa mamahaling kotse habang magkahawak kamay. Viola Montenegro. Bulong ni Olivia sa hangin. Kilala niyang apelyidong yon. Madalas yun lumabas sa mga pahayagan at balita. Ang mga Montenegro ay malakas, ngunit may isang tao sa ang kanila na siyang totoong may hawak ng kapangyarihan. Ang tiyuhin ni Viola, ang kinatatakutang bilyonaryo at ang utak sa likod ng malaking success ng kumpanya, si Aidan Montenegro. Kung gusto ni Luis ng kapangyarihan at yaman sa pamamagitan ni Viola, sisiguraduhin ni Olivia na makakahanap siya ng mas malaking isda. Aabutin niya ang pinakatuktok. Aakitin niya ang nag-iisang lalaking kayang magpaluhod kina Viola at Luis na sumira ng buhay niya. Sige, titignan natin kung hanggang saan ang tapang niyo kapag napilitan kayong tawagin akong tita. Kaya mo to, Olivia. Kaya mo to. Humugot ng malalim na hininga si Olivia habang lihim na pinagmamasdan ng kanyang refleksyon sa makintab na salamin ng malawak na lobby ng Montenegro Empire. Isang journalist si Olivia at nang malaman niyang naghahanap ang kanilang editor-in-chief na sino mang makakakuha ng exclusive scoop tungkol sa napakailap na bilyonaryo, si Aidan Montenegro. Walang pag-aalinlangang nagpresenta si Olivia. Sa normal na sitwasyon, walang matinong journalist ang tatanggap sa misyong ito. Alam ng lahat sa industriya na hindi kailanman nagpapa-interview si Aidan. Marami na siyang mga kasamahan na nag-abang ng buong araw sa gusaling ito, ngunit umuwing luhan at walang napala. Ngunit hindi normal ang sitwasyon ni Olivia. Hawak niya ang determinasyon ng isang babaeng nais gumanti. Kailangan niyang mapalapit kay Aidan para sa plano niya na akitin ito at maging tiyahin ni Viola. Ma'am, gusto niyo po ba ng kape o maiinom? Formal na tanong ng isang staff na lumapit sa kanya. Okay na ako. May nabili ako sa vending machine kanina. Nag-update na ba si Sir Aidan kung kailan ko siya pwedeng ma-interview? Umiling ang babae at binigyan siya ng nag-aalalang tingin. Hindi pa po, ma'am eh. Nasa loob pa po siya ng opisina niya pero puno pa po ang schedule niya sa ngayon. Sige, maghihintay na lang ako kung sakali mang magkaroon siya ng free time. Ngunit lumipas sa mga oras, unti-unting nagtago ang araw at napalitan ng dilim ang kalangitan sa labas ng glass walls ng gusali. Nakakaramdam na ng matinding pananakit ang mga binti at likod ni Olivia dahil sa maghapong pagupot paghihintay. Teka, bakit parang lalo akong inantok pagkatapos kong inumin yung inalok na juice ni Manong kanina? Nagsisimula na ring bumigat ang kanyang mga talukap. Ilang beses siyang kumurap upang labanan ang antok. Ngunit ang matinding pagod sa kanyang katawan at ang malamig na aircon ng lobby ay tuluyan ang nagpatulog sa kanya. Makalipas ang ilan pang oras, bumukas ang private elevator at iniluwa nito si Aidan Montenegro. Matangkad, may matipunong pangangatawan na nababalot ng isang mamahaling dark navy suit at may mukhang napakalamig na tila yelo. Habang naglalakad palabas, nahagip ng kanyang matatalim na mga mata ang isang babaeng mahimbing nang natutulog sa sofa ng lobby. Sinong babaeng yan at bakit dito natutulog? Sir, siya po yung journalist na naghihintay sa inyo kanina umaga pa. Nakatulog na po yata sa sobrang pagod. Nag-aalalang sagot ng staff. Gigisingin ko po ba siya?
Tinignan lamang ni Aidan si Olivia nang walang kaimo-emosyon. No, hayaan mo na. Malamig na utos nito bago nagpatuloy sa paglalakad palabas ng gusali. Nang magising si Olivia, halos patay na mga ilaw sa labi. Mabilis siyang napabangon. Malumanay siyang sinabihan ng gwardiya na sarado ng gusali at kanina pa nakaalis si Aidan. Nakabantay nang nakatulog pa. Paano ko aakitin ng tiyuhin ng kaaway ko kung sa unang hakbang palang palpak na? Ni hindi ako makahanap ng pagkakataon para makausap siya. Naglakad si Olivia palabas ng gusali. Agad naman niyang napansin na marahang pag-ikot ang paningin niya. Teka, bakit nahihilo ako? Napabuka si Olivia ng kanyang bag at tinignan ng isang bote ng inuming binili niya kanina. Nalaki ang mga mata niya nang mapagtantong hindi pala ito juice at nagtataglay ito ng mataas na alcohol content. Bilang isang babae na may low tolerance sa mga alak, nakakabahala na ito para kay Olivia. Lintik naman oh. Samantala, tahimik na nakaupo si Aidan sa likuran ng kanyang marangyang sasakyan. Kakatapos lamang ng kanyang hapunan kasamang pamilya Montenegro. Isang hapunang mas gugustuhin pa sana niyang iwasan. Muling umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga binitawang salita ng kanyang ama. Aidan, kailangan mo na mag-asawa. Ang mga kumpanyang katransaksyon natin ay naghahanap ng stability. Kapag nalaman nilang wala kang planong bumuo ng sariling pamilya, magdududa sila sa kakayahan mong panatilihin ang imperyo natin. Lolo, bakit niyo po ba pinagpipilitan ng lahat sa isang tao kung may iba namang mas karapat-dapat? Saad ni Viola, ang pamangkin ni Aidan na nakaupo sa tabi ng ama nito, ang panganay na anak ni Don Alejandro. At kanino ba dapat, Viola? Sa ama mo? Baka kapag sa inyo ko iniwan ng kumpanya, sirain nyo lang sa isang iglap ang lahat ng pinaghirapan ko. Sarili nyo ang negosyo, hindi nyo maayos-ayos. Aangal pa sana si Viola, ngunit nagtas ng kamay ang Don bilang babala. Puro negosyo, puro imahe. Nakakasakal ang pagiging isang Montenegro. Kung saan maging ang impersonal niyang buhay ay kailangan maging isang kontrata. Hinilot na lamang ni Aidan ang kanyang sentido upang ibsan ang sumasakit niyang ulo. Sir, basag ng kanyang driver sa katahimikan habang binabagtas silang daan papunta sa kondo ni Aidan. Sakto napadaan sila sa kumpanya at napansin itong isang pamilyar na dalaga sa gilid ng kalsada. Siya po yung babae naghintay sa inyo buong araw sa labi Napamulat si Aidan at tumingin sa bintana. Sa gilid ng kalsada, nakita niya si Olivia na nanginginig habang yakap ang sariling mga braso dahil sa lamig ng gabi. Gabi na po sir, delikado pa naman po andan ngayon para sa isang babae na mag-isang nag-aabang na masasakyan. Naku, baka mapano. Saad ang driver na tila ba gustong ukawin ang konsensya ni Aidan. Bumuntong hininga ang binata. Ayaw niya makialam sa buhay ng ibang tao, lalo na sa isang journalist na tiyak naggulo lamang ang dala. Ngunit na makita niya itong muling yakapin ang sarili, nakaramdam si Aidan ng kakaibang pagkairita sa ideyang baka nga may mangyaring masama sa dalaga. Sige na, pull over. Nagulat naman si Olivia nang isang itim na sasakyan nang huminto sa mismong harapan niya. Mas lalo siyang nanigas nang dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran at tumambad ang perpekto ngunit nakakatakot na mukha ni Aidan Montenegro. Get in. Bibigyan kita ng 15 minutes para interviewin ako habang umaandar ang sasakyan papunta sa address mo. Napaawang ang labi ni Olivia at hindi makapaniwala. Ngunit bago pa man magbagong isip ng lalaki, mabilis na nanaig ang kanyang determinasyon. Hindi na nag-isip si Olivia kung ligtas ba o hindi. Binuksan niyang pinto at maingat na pumasok sa loob. Start. Your time is ticking. Mabilis na inilabas ni Olivia ang kanyang recorder at notebook. Umayos siya ng upo at kahit halata na ang pagod, pinilit niya pa rin maging profesional. Sir Aidan, kamakailan lang ay binili ng Montenegro Empire ang pinakamalaking shipping line sa bansa. Sinasabi ng mga kritiko na unti-unti niyong minomonopolya ang industriya. Ano pong masasabi niyo dito? It's not a monopoly. It's an evolution. Kung hindi kaya na makalaban na makasabay sa pagbabago ng merkado, then they don't deserve to be in the playing field. Binili namin sila para iligtas sa mga empleyado nila sa tuluyang pagkalugi ng kumpanya.
Mabilis na nagtala si Olivia habang hindi nagpapahalata na kinakabahan siya sa presensya ni Aidan. Pero hindi ba't kilala kayo sa pagiging agresibo? May mga bali-balita na sinasadya niyong pabagsakin ng stocks ng mga target ninyo bago niyo bilhin para bumaba ang presyo. Is it true that Aidan Montenegro is as ruthless in business as the rumors say? Sa pagkakataong ito, bahagyang lumingon si Aidan. Tumas ang isang kilay nito, tila sinusuri ang babaeng nasa kanyang tabi. Ruthless. I am efficient. Miss Olivia. Olivia po. I am efficient, Olivia. Parang isang digma ng negosyo. Kung mabait ka, ikaw ang kakainin. I just make sure my family's empire stays at the top of the food chain. Napatitig si Olivia sa lalaki. Napakatalim na mga salita nito, ngunit walang bahid ng pagpapanggap. Sa buong buhay ni Olivia bilang isang journalist, ngayon lamang siya kinabahan ng ganito para sa isang interview. Pero kailangan na niyang samantalihin ang pagkakataon para lumipat sa kanyang tunay na motibo. Kung ganon, palagi kayong nasa itaas, nagbabantay, nakikipagdigma para manatili sa tuktok. Sa dami ng pinagkakaabalahan ninyo at sa laki ng imperyong binabantayan nyo, may oras pa po ba kayo para sa sarili nyo? O kahit para man lang sa isang girlfriend? Nagtatanong ka ba para sa artikulo, para sa sarili mo? Hindi nagpatinag si Olivia. Pinanatili niya ang pakikipagtitigan kay Aidan sa kabahagyang umiti. Bilang isang journalist, kailangan ko pong malaman ang lahat ng anggulo ng buhay ninyo. Pero bilang isang babae, inaamin ko, nakaka-curious po talaga. Hindi naman po siguro masamang magtanong. I don't waste my time on trivial things, lalo na sa mga relasyong walang kasiguraduhan. Napatango na lamang si Olivia. Gusto pa sanang sundan ang dalagang kanyang tanong, umaasang makakakuha pa ng mas detalyadong sagot. Ngunit ang katamtaman na temperatura sa loob ng sasakyan at ang napakalambot na upuan ay unti-unting kumalaban sa kanyang sistema. Ang pagod niya sa maghapong paghihintay at mabilis na humila sa kanya pababa. Sinubukan niyang manatiling gising habang pilit na sinusulat ang huling sinabi ni Aidan. Ngunit dahan-dahang bumagsak ang kanyang ulo sa sandalan. Makalipas ang ilang minuto, napansin ni Aidan ang katahimikan. Lumingon siya at nakita ang dalagang journalist na ngayon ay mahimbing nang natutulog habang bahagyang nakaawang ang mga labi at mahigpit na yakap ang kanyang notebook. Baliw na babae. Bulong ni Aidan sa kanyang sarili. Kinabukasan, masakit ang leeg ni Olivia nang idilat niyang kanyang mga mata. Bumungad sa kanyang maliit at pamilyar na kisame ng kanyang apartment. Teka, paano ako nakauwi? Agad na napabangon si Olivia habang pilit na inaalala ang bawat pangyayari kagabi. Ilan sandali pa, nanlaki ang kanyang mga mata nang maaalala kung ano ang kahihiyang ginawa niya kagabi sa kotse ni Aidan. Ang gwapo-gwapo mo talaga, Aidan. Alam mo, dapat hindi ka lagi nakasimangot eh. Dapat nakasmile ka, parang ganito. Pinisil ni Olivia ang pisngi ni Aidan upang umukit ang ngiti sa seryoso nitong mukha. Pulang-pula na mukha ni Olivia dahil ume-epekto ng nainom niyang alak. Uminom ka ba talaga sa kalagitnaan ng trabaho mo? That's unethical. Iritadong tanong ni Aidan sabay hawi ng kamay ni Olivia. Hindi. Nagkataon lang. Hindi talaga ako umiinom. Pero akala ko juice yun kasi parang juice yung packaging. Bakit ba kasi may inuming may alcohol content sa vending machine ng kumpanya mo? Huh? You mean that drink? Naiinom naman yun na hindi nalalasing. Ganon ka ba talaga kahina? Tumawa lamang si Olivia at napailing. Umiikot ang kanyang paningin at nang lumiko ang kotse sa isang pakurbada, bumagsak siya sa gawin ni Aidan. Get off me! Gusto mo bang ihulog kita dito sa kalsada? Masungit na saad ang binata. Napatitig lamang si Olivia sa mukha ni Aidan. Ilan sandali pa, napangiti ang dalaga at bigla na lamang lumapit upang halikan si Aidan sa labi. Sa gulat ng binata, napasigaw ito dahilan upang magulat din ang driver at mapahinto ang kotse. Nababalo ka na ba? Bakit mo ko inalikan? I like you, Aidan Montenegro.
at magiging akin ka rin. Hindi man ngayon, pero balang araw. Nanlaki ang mga mata ni Aidan. Pinanood na lamang niya ang pagbagsak ni Olivia sa upuan nang tuluyan na naman itong makatulog. Ibinao na lamang ni Olivia ang kanyang mukha sa unan upang magpalamon sa kahihiyan. Ngayong wala na siyang magagawa para ibalik ang nakaraan. Wala na siyang ibang pagpipilian maliban sa pagpapatuloy at panindigan ng pag-amin niya kay Aidan. Kaya naman sa araw na yon, naisipan ni Olivia na mas maging matapos. Bilang isang magaling na journalist, madali para kay Olivia ang maghalungkat ng impormasyon. Ginamit niyang kanyang mga koneksyon at nalaman na tuwing hapon ay nagpupunta si Aidan sa isang exclusive country club para sa isang pribadong meeting. Pagsapit ng hapon, nagbihis si Olivia ng isang hapit na pulang dress na bumabagay sa kurba ng kanyang katawan at pinaresan ito ng mataas na itim na takong. Nagbayad siya na malaki upang makapasok sa VIP basement parking ng club kung saan nakagarahe ang mga sasakyan ng mga kilalang tao, kabilang na si Aidan. Okay, saan naman kaya dito yung kotse ni Aidan? Parang wala naman dito yung dinala niyang kotse kagabi. Agad na nahagip ng kanyang paningin ang isang napakagara at makintab na itim na SUV. Sa kintab nito, sigurado siyang pagmamayari iyon ng isang Montenegro. Ilang minuto pan lumipas, narinig ni Olivia ang mabibigat at kalmadong yabag ng sapatos na papalapit. Okay, ito na. Mukhang nandito na siya. Huminga ng malalim si Olivia. Mabilis niyang ipinosisyon ang sarili at sumandal sa mismong hudang itim na SUV. Ikinuros niya ang kanyang mahahabang binti, hinawi ang kanyang buhok sa isang kilid at nagpakawala ng isang kalmado ngunit mapang-akit na tingin, isang perpektong Vogue pose. Tumigil naman si Aidan ng ilang hakbang mula sa kanya. Nakasuot ito ng isang dark gray polo na nakatupi hanggang siko, nakapamulsa at tila walang kahit anong gulat o reaksyon sa mukha na makita si Olivia. Sinusundan mo ba ako? Malamig at direktang tanong ng binata. Ngumiti si Olivia na matamis at dahan-dahang iniba ang pwesto ng kanyang binti upang mas maging kaakit-akit. Nagkataon lang na napadaan ako rito at naisip kong baka kailangan mo nang kasabay umuwi. Stop following me around. Paswerte ka na't hindi kita kinasuhan sa ginawa mo sa akin kagabi. Teka, yung halik bang tinutukoy mo? Bakit galit na galit ka? First kiss mo ba yun? Biglang natigilan si Aidan. Sandaling nawala ang seryoso nitong tindig bago tumikhim. Ayokong hinahalikan ako na kung sino-sino lang. Sus ang arte. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Aidan. Tinitigan niya si Olivia mula ulo hanggang paa. Bago dahan-dahang inilabas ang kanya mga kamay mula sa bulsa. May hawak itong car keys. Ngunit nang tumunog ang kotse, napatalo ng bahagya si Olivia nang biglang umilaw at tumunog ang isa pang sasakyan na nakaparada sa mismong kabilang gilid niya. At saka, kotse ng assistant ko yung sinasandalan mo, Olivia. Mukhang nalinisan mo na yung alikabok sa harap gamit ang palda mo. Napaawang ang labi ni Olivia. Mabilis siyang napalingon sa kanyang likuran at nakita ang manipis na marka ng alikabok sa makintab na sasakyan na ngayon masiyang nakakapit sa likuran ng kanyang mamahaling pulang dress. Gusto na namang magpalamon ni Olivia sa semento dahil sa matinding hiya. Maling sasakyan ang inaurahan niya, ngunit hindi siya pwedeng magmukhang talunan sa harap ng lalaking ito. Imbes sa mataranta, dahan-dahan tumayo si Olivia ng tuwid. Taas noon niyang pinagpagan ng likuran ng kanyang palda na parang wala siyang pakialam sa nangyari. Hinarap niya si Aidan at ngumiti ng formal. Pakisabi sa assistant mo, walang anuman. Umuwi ka na, sayang lang ang oras mo dito. Teka! Uwi! At huwag ka na uling magpapakita sa akin. Mariing saad ni Aidan saka siya nilampasan. Binuksan ng binata ang pinto ng kanyang totoong sasakyan at pumasok sa loob. Pagkatapos ng ilang sandali, pinaharurot ni Aidan ang kanyang kotse. Sa lakas ng hangin na dulot nito, halos lumipad pang paldang suot ng dalaga. Napahiyaw na lamang siya habang hawak ang kanyang damit. Abay, itong lalaking to talaga. Napakawalang puso. Kung makapaharurot ang kotse pala, sakala mo may sakit akong dala.
Inisasaad ni Olivia habang hindi makapaniwalang pinapanood ang humaharurot na sasakyan ni Aidan. Hindi nagbago ang mga sumunod na pagtatangka ni Olivia na kunin ang loob ni Aidan. Sa sobrang ilap na lalaki sa kanya, maituturing na ni Olivia na swerte ang makasalubong ito lalo na makausap si Aidan kahit sandali. Ngunit hindi sumuko si Olivia. "Sir, may bisita po kayo?" Kabadong saad ng isang staff. Bisita? Wala akong tinanggap na appointment ngayon dahil may lakad ako. Ngunit bago pa man makasagot ng kanyang assistant, bigla na lang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at iniluwan nito si Olivia. Sa gulat ni Aidan, muntikan pa siyang mabulunan sa kapeng iniinom niya. "Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok?" "Grabe, para ka naman nakakita ng multo." Nakangiting saad ni Olivia. Itinaas niyang isang magandang paper bag na bitbit niya. "Nagdala ko ng tanghalian. Ako mismo nagluto niyan." Tinignan ng malalim ni Aidan ang kanyang staff at sinanyasan nitong lumabas. Mabilis at tahimik naman itong sumunod at sinarang pinto upang iwan silang dalawa. Habang pinapanood ang makulit na si Olivia, biglang naalala ni Aidan ang ginawa nito sa kanya sa loob ng kotse. Wala sa sariling napahawak ang binata sa kanyang labi. Bago natauhan at napatikin. "Bakit ba napakukulit mo, Olivia? Sa golf course, sa makinakainan ko restaurant, dito sa office. Hindi ka ba napapagod sa kakasunod sa akin? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na wala akong oras para sa makalokohan mo? Ano bang kailangan kong gawin para lang tigilan mo ko?" "Hindi to kalokohan. Sa tingin mo ba, mag-e-effort ako ng ganun para lang makipaglaro sa'yo? At saka wala akong hinihing kapalit ah." Padabog na inilapag ni Olivia ang pagkaing dala niya. Sa 2 linggong pagsunod niya kay Aidan, ngayon lamang talaga siya naubusan ng pasensya dahil hindi siya makapaniwalang may mga lalaking kasing manhid ni Aidan. "So ano nga gusto mo? Trabaho, pera, recommendation, sabihin mo na para matapos na to." "Ikaw ang gusto ko." Natigilan si Aidan. Maging si Olivia ay natigilan sa sarili niyang sinagot at napatakip sa kanyang bibig. Bakit ganun? Isang kasinungalingan at bahagi lang ng plano niya sabihin yun para makagante kina Luis at Viola. Ngunit bakit nang lumabas ang mga salitang yun sa bibig niya? Parang totoo. Bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya? Di ba sinabi ko na sa'yo nung una pa lang? Huwag mo sabihin, kidalimutan mo lang." "Sinasabi mo bang seryoso ka talaga na gusto mo ko? Tingin mo maniniwala ako? Kung may iba kang motibo, mas mabuting huwag ka na magpanggap. Kilala ko mga taong katulad mo, Olivia. Walang lumalapit sa akin na walang hinihinging pabor. Lahat may presyo." Nasaktan si Olivia sa narinig. Totoong may motibo nga siya pero hindi siya mukhang pera tulad ng iniisip ng binata. "Hindi ako katulad nila at wala akong hinihinging presyo mula sa'yo. Totoong mahal kita, Aidan." "Mahal?" Humakbang si Aidan palapit. 1 hakbang, 2 hakbang. Hanggang sa napaatras si Olivia at tumama ang kanyang likuran sa malamig na pader ng opisina. Ikinulong siya ni Aidan gamit ang 2 braso nito na nakapatong sa pader sa magkabilang gilid niya. Napakalapit na mukha ng bilyonaryo. Amoy na amoy ni Olivia ang mamahaling pabango nito na may halong kape at mint. "Ano ba nagustuhan mo sa akin, Olivia? Ang pera ko? Ang mga kumpanya ko? O ang apelyido ko? Ilang beses pa lang naman tayo nagkita. Hindi mo pa ako lubusang kilala." Hindi makahinga si Olivia. Ang plano niyang akitin ito ay tila bumaligtad. Siya nakakaramdam ng matinding kaba. Nakatitig siya sa perpektong hugis ng panga nito at sa malalalim nitong mga mata. Gustuhin man niyang magsinungaling, hindi niya maibuk ang kanyang bibig. Nararamdaman ni Olivia ang matinding reaksyon ng sarili niyang puso na tila nakalimot ng nagpapanggap lamang siya. Bago pa man makasagot si Olivia, biglang bumukas ang malaking pinto ng opisina na walang anumang katok. "Aidan, kailangan nating pag-usapan ng tungkol sa..." Sabay na napalingon sina Aidan at Olivia. Natagpuan nilang nakatayo sa pintuan ng ama ni Aidan na si Don Ricardo Montenegro. Nanlaki ang mga mata ni Olivia dahil sa gulat. Mabilis niyang itinulak si Aidan palayo sa kanya. Bahagyang napatras ang bilyonaryo dahil sa lakas ng pagkakatulak habang namumulat nanginginig na inaayos si Olivia ang kanyang buhok at damit. "What's happening here?"
Tumigil si Don Ricardo. Tinignan niyang kanyang anak, ang dalagang namumula at ang mga lutong pagkain na nasa mesa. Imbes na magalit sa nakitang eksena, unti-unting lumiwanag ang mukha ng matanda. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi nito. Aba, kaya pala panay ang tanggi mo sa mga inirerekomenda kong babae sa'yo. May tinatago ko palang nobya, Aidan, at ipinagluluto ka pa. Papa, hindi. Mabilis sa tanggi ni Aidan, akbang magpapaliwanag. It's not what you think it is. Come on, Aidan. Hindi mo kailangang magtago. Iya, may relasyon ba kayo nitong anak ko? Mabilis na humakbang si Olivia at matamis na humiti kay Don Ricardo. Opo, sir. Ako nga pong girlfriend niya. Olivia pong pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Aidan at hindi makapaniwala sa sinabi ni Olivia. Napasapo na lamang siya sa kanyang mukha habang andon ay tuwan-tuwang nakikipag-usap sa dalaga. Ngunit dahil matagal na siyang pinipilit ng kanyang ama na mag-asawa at ayaw nitong magkaroon sila ng panibagong pagtatalo, huminga na lamang si Aidan ng malalim at tinanggap ang kanyang kapalaran. Magagamit niya rin naman bilang advantage ang sitwasyong ito. Aidan, halika na dito. Look, mukhang masarap tong mga niluto ni Olivia. Napahinga ng malalim si Aidan at naglakad palapit sa kanila. Tama, magagamit niya rin ang sitwasyong ito. Hindi niya alam kung ano ang tunay na tumatakbo sa isipan ni Olivia na tila nababaliw na. Ngunit ito rin ang pagkakataon ni Aidan upang maipagkatiwala na sa kanya ng tuluyan ang buong kumpanya. Teka, saan ba tayo pupunta? May ginagawa pa ako, Aidan, sandali! Hawak-hawak ni Aidan ang pulso ni Olivia habang naglalakad sila palabas sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Nagulat na lamang kasi si Olivia nang bigla siyang kunin ni Aidan mula sa kanyang cubicle matapos makausap ng binatang kanilang editor-in-chief. Lahat ng mga katrabaho niya ay nakanganga habang pinapanood silang umalis. Ano ba? Paparusahan mo ba ako dahil sa ginawa ko kahapon? Pero sabi mo quits na tayo, di ba? Kasi kailangan mo ring magpanggap na girlfriend para tigilan ka ng papa mo. Huminga ng malalim si Aidan at huminto sa harap ng kanyang mamahaling sasakyan. Wala ang driver nito ngayon at mukhang si Aidan ang personal na magmamaneho. Hindi ba't yung article tungkol sa akin ang ginagawa mo ngayon? Sumama ka sa akin. May mahalaga tayong pupuntahan. Doon ka na rin mag-edit ng article mo. Teka, saan mo ko dadalhin? Alam kong girlfriend mo na ako pero... Hindi kita girlfriend. Nagpapanggap lang tayo. Basungit na putol ni Aidan. At saka bakit ba hindi mo sinasagot ang tawag ko? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Kung sinagot mo lang sana, di sana hindi kita kakalad ka rin palabas. Ngumuso si Olivia bago matamis ang umiti habang pilit na pinapakalma ang binata. Ano ba yan? Ang init naman ng ulo mo. Sorry na, nakasilent yata yung cellphone ko kaya hindi ko nasagot. Huwag ka na magalit, hindi bagay sa gwapo mong mukha. Napapikit si Aidan at marahas na napahilot sa kanyang sentido. Hindi ko alam kung anong sumpan tumama sa akin at nasabit ang buhay ko ngayon sa isang baliw na babaeng katulad mo. Imbes na mainis, natawa na lamang si Olivia. Sa katunayan, nitong mga nakaraang araw, medyo nasasanay na siya sa pagsusungit ni Aidan. Ramdam niya naman na masungit lamang ito pero hindi ito masamang tao. Pumasok ka na. Saad ni Aidan habang hawak ang pinto ng passenger seat. Walang pag-aalinlangan naman sumunod si Olivia at pumasok sa loob. Makalipas ang ilang minutong biyahe, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaki at eksklusibong boutique shop na madalas lamang puntahan ng mga artista at asawa ng mga politiko. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng manager ng tindahan na halos magkandara pa sa pag-asikaso kay Aidan. Saan mo ba talaga ako dadaling pagkatapos ito? Bulong ni Olivia habang pinagmamasdan ng mga nagkikislapang gown at damit. Huwag mo sabihin, pakakasalan mo na ako. Biro ni Olivia. Sa mansyon, gustong makilala ng pamilya ko dahil walang ibang bukang bibig si papa kundi ikaw. Wala akong alam sa size mo kaya dinala na kita rito para pumili ng damit. Napangiti si Olivia ng nakakaloko. Unti-unti siya lumapit kay Aidan at mahinang sinikon tagiliran nito. Ang thoughtful naman pala ng boyfriend ko. Inaalala mo pa talagang isusuot ko. Gusto mo lang ako maging maganda sa paningin mo eh. Inaalagaan ko reputasyon ko, Olivia. Alam kong may sayad ka sa utak kaya kailangan ko siguraduhin na maayos ang isusuot mo.
Ay, grabe ka naman. Tumalikod lamang si Eden na tumitig sa mga staff na naghihintay. Paki-assist na siya sa pagsusukat ng mga damit. At doon nagsimula ang kalbaryo ni Olivia. Mula sa fitting room, lumabas si Olivia suot ang unang damit. Isang pulang fitted dress na medyo malalim ang neckline. Umiling si Eden habang naka-cross arms at nakaupo sa sofa. Masyadong revealing, magpalit ka. Pumasok muli si Olivia at lumabas suot ng isang yellow ruffled dress. Napakunutan noon ni Eden. Mukha kang ibon, palitan mo. Inis na bumalik si Olivia sa loob. Paglabas niya, suot naman niyang isang sobrang hapit na itim na dress. Hindi ka makakahinga dyan kapag kumain ka sa mansyon. Next! Aba, Eden Montenegro, ano ba talagang gusto mo? Mas maarte ka pa sa akin, ha? Reklamo ni Olivia habang nakapamewang. Ngunit sa kabila ng kanyang pagrereklamo, hindi niya maiwasang mamula sa hiya dahil sa mga staff na nakangiti sa kanila. Subukan mo yung huling ibinigay ko sa'yo. Kalmadong utos ng binata. Padabog na pumasok si Olivia sa fitting room. Nang makita niyang huling damit, napasinghap siya. Isa itong emerald green slip dress na gawa sa seda. Simple, walang masyadong palamuti. Ngunit napaka-elegante ng pagkakabagsak ng tela at perpektong pagkakayakap nito sa kanyang kurba. Dahan-dahan siyang lumabas at humarap kay Eden. Akmang magsasalita pa sana si Eden upang magpuna. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin at tumamang paningin kay Olivia, tila naglaho ang lahat ng salita sa kanyang lalamunan. Nawala ang pagkakakunot ng kanyang noo. Ang malamig niyang mga mata ay biglang nagkaroon ng init habang nakatitig sa dalaga. Hindi niya maialis ang kanyang paningin. Nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila dahilan upang mapangiti ang staff na umaalalay kay Olivia. Bakit hindi ka makapagsalita dyan? Natauhan naman si Eden. Pangit ba? No, hindi. Bagay sa'yo. Waray minis, bagay sa'yo. Biglang uminit ang mga pisngi ni Olivia. Naramdaman niya ang mabilis sa pag-ikot ng kanyang tiyan at ang hindi maipaliwanag na pagbilis ng kanyang puso dahil sa tindi ng titig ni Eden. Mabilis siya nag-iwas ng tingin at ibinaba ang paningin sa sahig matapos hindi kayanin ng tensyon dumaloy sa kanilang pagitan. We'll take this. Ihanda niyo na rin ang sapatos na babagay dyan. Alis na kami. Utos ni Eden sa mga staff. Matapos ang pagsusukat ng damit, dinala naman ni Eden si Olivia sa isang pribado at tahimik na restaurant upang doon kumain ng tanghalian at tapusin ang article na sinusulat ng dalaga patungkol sa bilyonaryo. Anong tingin mo dito sa gawa kong draft, Eden? Tanong ni Olivia sabay ikot ng kanyang laptop paharap kay Eden upang mabasa nito ang draft niya. Tahimik na binasa ni Eden ang nasa screen. Kumunutan noon ito habang binabasa ang bawat salitang sinulat ni Olivia. Makalipas ang ilang minuto, ibinalik niya ang laptop kay Olivia. Masyadong madrama. Ginamit mong salitang ruthless at unforgiving. Hindi ako kontrabida sa isang nobela, Olivia. Negosyante ako. Mas tama kung gagamitin mong calculating at strategic. Inihanda ni Eden ang kanyang sarili. Sanay na siya sa pakikipagbangayan kay Olivia. Hinihintay niyang magreklamo ito, magtaas ang kilay at ipagtanggol ang sinulat niya. Ngunit laking gulat niya nang dahan-dahang tumango si Olivia at nagsimulang mag-type sa kanyang keyboard. Sa bagay, may punto ka doon. Masyado nga yatang biased yung unang draft. Sige, papalitan ko yung mga terms para mas maging objective. Hindi ka magre-reklamo? Wala kang sasabihin na kay siya pinapakilaman kong trabaho mo? Bakit naman ako magre-reklamo? Trabaho ko to, Eden, bilang journalist. Sanay ako sa criticisms. At isa pa, tama naman yung sinabi mo. Gusto ko rin maging perpekto yung susulat ko tungkol sa'yo. Isang malitang ngiti ang pasimpleng sumilay sa labi ni Eden. Sa kabila ng pagiging makulit at palaban nito, nakikita niyang may dedikasyon at profesionalismo ang babaeng nasa harapan niya pagdating sa trabaho nito. Gaano ka na ba katagal sa industriyang ito? Mga 4 na taon na rin. Nagsimula ako sa pagsusulat ng maliliit na balita hanggang sa naging feature writer na ako. 4 na taon, puro ka trabaho. Sa dami ng oras mo sa pagsusulat, nagkaroon ka pa ba ng oras sa mga naging nobyo mo? Natigilan si Olivia.
Tumigil sa pagtipa ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard. Ang pamilyar at nakaka-relax na atmosfera sa pagitan nilang dalawa ay biglang naglaho sa kanyang isipan nang maalala niya si Luis at ang babaeng ipinagpalit ito sa kanya, si Viola, ang pamangkin na lalaking kaharap niya ngayon. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Olivia. Sa sobrang komportable niya kay Aidan nitong mga nakaraang oras, nakalimutan niya kung bakit siya naroon. Nakalimutan niyang ginagamit niya lang ang lalaking ito para sa kanyang paghihiganti. Wait, don't tell me wala ka pa naging nobyo. Meron, pero isa lang naging ex ko. 5 taon kami nagsama. Naghiwalay lang kami kasi ipinagpalit niya ako sa isang babaeng mayaman. Kumunot ang noo ni Aidan. Isang malamig na tawa ang pinakawala nito na may halong pandidiri. 5 taon at itinapon niya para sa pera. Hindi ko maintindihan kung paano nakakaya ng isang lalaking ibaba ang sarili niya ng gano'n. Minsan, mas madali kasing kumapit sa yaman ng iba kaysa magsimula sa wala. Mapait na sagot ni Olivia. Pero hindi ako naniniwala sa gano'n. Walang sense of fulfillment kung hindi ko pinaghirapan ng isang bagay. Kahit gaano pa siya kasipsip, kung hindi siya marunong magbanat ng buto, wala siya mararating. Ang lalaking umaasa sa panggamit ay walang lugar sa tuktok. Sigurado akong walang mararating ang lalaking yun. Masyado ka namang harsh, Aidan. Hindi lahat ng tao ay pinanganak na mayaman tulad mo. Wala kang ideya kung gaano kahirap gumapang mula sa ibaba dahil pinanganak kang may gintong kutsara sa bibig. Imbes sa magalit, matiim siyang tinitigan ni Aidan. Hindi ako umasa sa apelyido ko, Olivia. Nung bata pa ako, pinadala ko ng papa ko sa pinakamababang pwesto ng kumpanya. Nagtrabaho ko sa warehouse, nagbuhat ng mga kahon at nakaranas ng paninigaw mula sa mga managers na hindi alam kung sino ko. Tinuruan niya akong huwag iasa ang buhay ko sa kayamanan ng pamilya namin. Lahat ng meron ako ngayon, tinayo ko gamit ang sarili kong dugo at pawis. Natahimik si Olivia. Tinitigan niya ang mukha ni Aidan. Ang mga mata nitong may bahid ng pagod ngunit nag-uumapaw sa determinasyon. Hindi pala ito ang tipikal na spoiled billionaire na inaakala niya. Isa itong lalaking may prinsipyo, may paninindigan at may lalim na hindi basta-basta nakikita ng iba. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang nagsasalita. Sa sandaling yon, naramdaman ni Olivia ang kakaibang paglugso ng kanyang puso. Ang pader na itinaas niya para protektahan ng sarili ay tila unti-unting nababasag dahil sa lalaking nasa harapan niya. I-edit ko na nga to, masyado mo kong dinidistract. Saad ni Olivia saka nagmamadaling bumalik sa paggawa ng kanyang article. Hindi na sumagot si Aidan at hinayaan na lamang siyang magtrabaho habang tahimik na ininom ang natitirang kape nito. Ngunit sa likod ng malapad na screen ng laptop, palihim na sumusulyap si Olivia kay Aidan. Nakagat niya ang kanyang ibabang labi habang nakakaramdam ng matinding takot sa kanyang dibdib. Isang malaking pagkakamali ang mapalapit sa bilyonaryong ito dahil sa pagtatangka ni Olivia na akitin ito para gumanti. Unti-unti siyang nahuhulog sa sarili niyang patibong at natatakot siyang mahulog ng tuluyan sa isang lalaking siguradong hindi kailanman magmamahal ng isang mapagpanggap na katulad niya. Tahimik sa loob ng malawak na opisina ni Aidan. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pagbuklat niya sa mga pahina ng isang folder. Nasa mismong harapan niya ang pinal na kopya ng artikulong sinulat ni Olivia tungkol sa kanya. Ilang minuto pa lamang itong nakapublish ngunit marami na nakabasa at nagbigay ng iba't ibang komento. Habang binabasa ang mga salita, hindi mapigilan ni Aidan ang dahan-dahang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Sa likod ng malamig na imahe at matalim na pananalita ng isang kinatatakutang bilyonaryo, mayroong isang pusong marunong umunawa. Si Aidan Montenegro ay hindi lamang isang negosyanteng nabubuhay para sa kapangyarihan. Isa siyang lalaking may matatag na prinsipyo, may sariling panindigan at nagtataglay ng kabutihang hindi basta-basta nakikita ng karamihan. Ibinaba ni Aidan ang papel sa ibabaw ng kanyang mesa at sinandal ang likod sa kanyang swivel chair. Isang mahina at tila tuwan-tuwang tawa ang kumawala sa kanya. Masyado naman yata siyang attracted sa akin. Mahinang bulong ni Aidan sa sarili habang iniisip ang namumulang mukha ni Olivia kahapon habang nag-e-edit ito sa harapan niya.
Ang magaan na atmosfera sa loob ng opisina ay naputol nang makarinig siya ng dalawang formal na katok. Bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang personal assistant na may dalang isang manipis sa brown envelope. Ito na ba yung inuutos ko sa'yo? Yung background check ay, Olivia? Tumango lamang ang assistant ni Aidan. Nawala ang ngiti ng binata at kalmado niyang binuksan ang envelope at sinilip ang mga dokumento. Nandoon ang mga impormasyon tungkol sa pamilya ni Olivia, ang pag-aaral nito at ang trabaho nito bilang journalist. Ngunit natigil ang mga mata ni Aidan na makita niya ang isang litrato na nakaipit sa huling pahina. Litrato iyon ni Olivia na nakangiti ng napakatamis habang hawak ang kamay ng isang lalaki. Nakita ko na lalaking to. Kasama ito ni Viola sa huling family dinner namin. Pinakilala siya ng pamangkin ko bilang nobyo niya. Ex ito ni Olivia. Biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Aidan. Parang may mga piraso ng puzzle na biglang nagtugma-tugma sa kanyang isipan habang inaalala ang kwento ni Olivia kahapon sa restaurant. 5 taon kami. Naghiwalay kami. Kasi pinagpalit niya ako sa isang babaeng mayaman. Unti-unting nawala ang anumang bahid ng lambot sa mga mata ni Aidan. Napalitan ito ng isang madilim, malamig at mapanganib na ekspresyon. Ang babaeng mayaman na tinutukoy ni Olivia ay walang iba kundi ang pamangkin niyang si Viola. Kaya pala pilit itong lumalapit sa kanya. Kaya pala naglakas loob itong harangin siya at gumawa ng mga palpak na plano para akitin siya. Hindi dahil interesado talaga ito sa kanya, kundi dahil isa siyang Montenegro. Ang mismong tiyuhin ng babaeng umagaw sa nobyo nito. Isa siyang instrumento para sa paghiganti ni Olivia. Tinitigan ni Aidan ang litrato ng matagal at mariing nag-iigting ang kanyang panga. Sa halip na magwala o magalit ng tuluyan, isang malamig na kalkulasyon ang bumalot sa kanyang isipan. Tinawagan ni Aidan si Olivia gamit ang kanyang cellphone. Hello, Aidan? Ilang segundong natahimik si Aidan bago huminga ng malalim. Yes, it's me. Bakit ka napatawag? Hindi mo ba nagustuhan yung article na nakapublish? Napaigting ang panga ni Aidan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang sarili. May dahilan siya upang sigawan si Olivia at magalit dito, ngunit hindi niya magawa. Tumawag lang ako para ipalala sa iyo yung dinner bukas. Don't be late. Ako yung susundo sa iyo sa apartment mo. Sige, paghahandaan ko. Aidan, salamat nga pala sa damit at sa pagkain kanina. Yeah, you're welcome. Nang ibaba ni Aidan ang tawag, dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang silya. Lumapit siya sa minibar sa gilid ng kwarto at nagsali ng pulang alak sa isang baso. Naglakad siya patungo sa malawak na glass window ng kanyang opisina habang pinagmamasdan ang nagliliwanag na syudad sa ibaba habang unti-unting lumulubog ang araw. Bumuntong hininga si Aidan bago humigop sa kanyang alak. Naisip niyang isa lamang palang laro ang lahat para kay Olivia. Ngunit kung laro ang gusto ng dalaga, sisiguraduhin niyang siya ang magdidikta ng mga patakaran. Kinabukasan, habang naghihintay sa pagdating ni Aidan, tahimik na nakatayo si Olivia sa harap ng gate ng kanyang inuupahang apartment. Suot niyang emerald green dress na pinili mismo ng binata para sa kanya. Dapat ay masaya siya ngayon. Ito na ang gabi na pinakahihintay niya. Ang gabing ipapamukha niya kay Luis at Viola na hindi siya isang talunan basta na lamang itatapon. Makikita niya ang gulat at takot sa mga mukha nito kapag nalaman nilang ang lalaking inakit niya ay ang mismong bilyonaryong tinitingala at kinatatakutan ng buong angkan ni Viola. Ngunit habang umiihip ang malamig na hangin ng gabi, bakit pakiramdam ni Olivia ay may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib? Bakit imbes na kasabikan sa reaksyon ni Luis, ang tanging nasa isip niya ay ang magiging reaksyon ni Aidan kapag nalaman nito ang totoo? Paano kapag nalaman niyang ginamit ko lang siya? Tanong ni Olivia sa kanyang sarili. Sa loob ng maikling panahon, nakita niya ang totoong Aidan. Ang lalaking masungit ngunit hindi masamang tao. Ang taong hindi lamang nagpapakita ng kahinaan dahil kailangan niyang magmukhang matatag palagi. At ngayon, dadali niya ang lalaking iyon sa isang magulong paghihiganti.
Naputol ang pag-iisip ni Olivia nang tumigil ang isang pamilyar at makintab na sasakyan sa kanyang harapan. Bumaba si Aidan. Nakasuot ito ng isang perpektong itim na suit na lalong nagpapatingkad sa awtoridad nito. Ngunit may kakaiba. Kung kahapon ay nakitaan niya ng kaunting lambot ang mga mata nito, ngayon ay tila bumalik ito sa pagiging yelo. Napakabigat ng tensyon na nakapalibot sa binata. Handa ka na ba? Kumpletong pamilya ko sa mansyon. Nandun nga palang pamangkin kong si Viola. Kasama ang bago niyang nobyo. Natigilan si Olivia. Umawang ang kanyang mga labi at hindi siya nakahakbang papasok sa sasakyan. Sa paningin ni Aidan, ang pagwatubiling iyon ay may iisa lamang na ibig sabihin. Natatakot si Olivia na harapin ang lalaking mahal niya. Nag-igting ang panganang bilyonaryo. Isang matinding paitan lalong bumaon sa kanyang dibdib habang iniisip na may gusto pa rin si Olivia sa ex nito. Pumasok ka na, malilate na tayo. Sige, sorry. Nakabibingi ang katahimikan sa loob ng kotse habang umaandar ito. Kung dati ay nagagawa pa nilang mag-asaran, ngayon ay tila may makapal na pader sa kanilang pagitan. Ramdam ni Olivia ang matinding galit na pinipigilan ni Aidan sa pamamagitan ng pagmamaneho nito. Mabilis, agresibo at walang pag-iingat na nilulusutan ng binata ang mga kalsada. Aidan, dahan-dahan lang. Bakit bang bilis mong magpatakbo? Hindi sumagot si Aidan. Mas diniinin pa nito ang apak sa silinyador habang madilim ang mga matang nakatutok sa daan habang kinakalaban ang sariling isip. Pakiramdam ni Aidan ay isa siyang malaking tanga dahil muntik na siyang maniwala sa mga ngiti ng dalagang katabi niya. Nang sa wakas ay marating nila ang malawak na driveway ng mansyon ng mga Montenegro. Mabilis na ipinarada ni Aidan ang sasakyan. Akmang bubuksan na nito ang pinto upang bumaba nang biglang abutin ni Olivia ang laylayan ng kanyang suit jacket. Aidan, sandali. Huwag na lang tayong pumasok. Umuwi na lang tayo. Parang ayoko na. Bakit? Kasi kinakabahan ako. Pagdadahilan ni Olivia habang nangingilid ang mga luha. Hindi ko yata kayang humarap sa pamilya mo. Baka mapahiya lang kita. Umuwi na lang tayo. Isang mapaklangisi ang sumilay sa mga labi ni Aidan. Tinitigan niya si Olivia ng diretso sa mga mata. Kinakabahan? O baka ayaw mo pumasok dahil nandoon sa loob ang ex mo? Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Aidan, pakinggan mo muna ako. Save it, Olivia. Kaya ka ba lumapit sa akin para gamitin akong panakot sa basurang lalaking pinagpalit ka sa pamangkin ko? Nung una, oo. Pero nagbago yun, Aidan. Naging totoo yung... Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung may nararamdaman ka pa sa ex mo kung ginagamit mo lang ako para gumanti. The feeling is mutual. Kailangan ko rin ang magpapanggap na nobya dahil nasimulan na natin tong pagpapanggap na ito. Hindi, Aidan. Ayoko nang ituloy ito. Ayokong saktan ka. Masyado mong pinapahalaga ng sarili mo kung iniisip mong kaya mo akong saktan. Nagsimula tayo sa pagpapanggap na ito sa harap ng papa ko. At itutuloy natin ito hanggang sa tuluyan niyang ibigay sa akin ang buong kontrol ng kumpanya. Negosyo na lang ito ngayon, Olivia. Kaya punasan mo yan luha mo at umayos ka. Wala akong oras para sa mga peke mong luha. Matapos bitiwan ang mga salitang yun at tila dumurog sa buong pagkatao ni Olivia. Walang lingon-likod na binuksan ni Aidan ang pinto ng sasakyan at lumabas. Iniwan ang dalagang humihikbi at lumalaban sa tindi ng sakit na siya rin mismo ang gumawa. Bago pa man tuluyang mabuksan ang malalaking pinto ng mansyon, naramdaman ni Olivia ang pag-iba ng aura ni Aidan. Nawala ang nagyayelong galit sa mukha nito. Pinalitan ito ng isang perpektong maskara ng isang lalaking labi sa nagmamahal. Ngumiti ka. We have to look perfect. Bulong ni Aidan. Pilit na pinatigas ni Olivia ang kanyang dibdib at gumanti ng isang pilit ng ngiti. Pagpasok nila sa malawak na bulwagan, sinalubong agad sila ng masayang boses si Don Ricardo. Aidan, mabutit nandito na kayo ni Olivia. Sa kabilang dulo ng sala, sabay na napalingon ang magkasintahang nakaupo sa sofa. Halos mabitawan ni Luis ang hawak niyang baso nang magtamang paningin nila ni Olivia. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila nakakita ng multo. Tinitigan niyan dalaga mula ulo hanggang paa. Ang dating babae na iniwan niya ay mukha na ngayong isang diyosa
Sa suot itong emerald green dress habang nakakapit sa braso ng pinakamakapangyarihang lalaki sa silid. Si Viola naman ay napatayo sa sobrang gulat at halos hindi makapaniwala sa nakikita. "Oh, Olivia? Ikaw yung Olivia na tinutukoy ni Lolo? Anong ginagawa mo rito?" Kumunot noon ni Don Ricardo. Magkakilala kayo, Viola? Bago pa man makasagot ang namumutlang si Viola, si Aidan ang kalmadong sumagot. Nagkataon lang na nagkita na sila noon, Papa. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa naging abo si Olivia dahil sa panlilisik na mga mata ni Viola. Si Luis naman ay nakayuko lamang at hindi magawang salubungan ng malamig na tingin ni Aidan. Sa hapagkainan, nakabibingi ang tensyon. Sinadya ni Aidan na ipaghila ng upuan si Olivia at hiwain pa ang karne nito na lalong nagpaalab sa inis ni Viola matapos mapansing gustong-gusto ni Don Ricardo si Olivia habang hindi man lamang nito pinagtutuunan ng pansin si Luis. "So, Olivia, balita ko, isa ka lang hamak na reporter sa isang maliit na kumpanya. Tito Aidan, hindi ko alam na bumaba na palang panasa mo. Sa dami ng mga anak ng CEO na pinakilala namin sa'yo, si isang babaeng walang may pagmamalaking yaman ka pa bumagsak ka." Viola. May babalang saway ni Don Ricardo. Ngunit bago pa man makasagot si Olivia upang ipagtanggol ang sarili, naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Aidan sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Watch your words, Viola. Ang babaeng iniinsulto mo ay ang babaeng pinili ko. At hindi tulad ng iba dyan. Hindi niya kailangang umasa sa pera ng pamilya natin para lang may pagmalaki. Sinadya ni Aidan na itapon ng tingin kay Luis na ngayon ay tila basang sisiw na namumutla sa takot. Mas pinapahalagan kong prinsipyo at pagsisikap. Mga bagay na hindi nabibili ng apelyido natin. Kaya sa susunod na bastusin mo si Olivia sa harapan ko, baka makalimutan kong pamangkin kita. Natahimik ang buong pamilya. Walang nakapagsalita. Napayuko na lamang si Viola habang si Luis ay pinagpapawisan na malamig. Kahit alam ni Olivia na lahat ng pagtatanggol na iyon ay palabas lamang, hindi niya mapigilang makaramdam ng init sa kanyang puso at pasasalamat kay Aidan sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanya. Tama na yan, kumain na tayo. Putol ni Don Ricardo. Matapos ang mabigat na hapunan, nagpaalam si Olivia upang magtungo sa washroom para makapag-isip at huminga. Ngunit paglabas niya, nagulat siya nang harangin siya ni Luis sa madilim na bahagi ng pasilyo. Anong ginagawa mo rito, Olivia? Sinusundan mo ba ako? Ginagapit mo ba dito ni Viola para pagsilosin ako? Imposibleng maging kayo na lalaking yun. Imbes na umiyak o masaktan tulad noon, isang malamig at sarkastikong tawa ang pinakawala ni Olivia. Tinitigan niya ang lalaking iniyakan niya ng ilang linggo at na-realize niyang wala na siyang nararamdaman para dito. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo, Luis. Hindi na umiikot ang mundo ko sa'yo. At pwede ba, huwag mo akong itulad sa'yo. Mahiya ka naman. Kung si Aidan ay nasa langit, ikaw yung basurang nakadikit sa swelas ng sapatos niya. Naghihintay ka lang ng mumo mula sa pamilya nila. Namula si Luis sa matinding galit kahihiyan habang walang maisagot sa talim ng dila ng kanyang dating nobya. Ngunit mula sa malayo, sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Aidan. Dahil sa distansya at ingay mula sa bulwagan, hindi niya narinig ang usapan ng dalawa. Ang tanging nakita lamang niya ay ang paglapit ni Luis, ang emosyonal na pakikipag-usap ni Olivia at ang hindi maipaliwanag na koneksyon na akala niya ay namamagitan pa rin sa dalawa. Nag-igting ang panga ni Aidan. Tinalikuran niya ang eksena habang dibdib niya ay pinupuno na naman ng puot. Naging tahimik at napakalamig ng biyahe nila pauwi. Walang imikan, walang tinginan. Ramdam ni Olivia ang matinding pader na muling itinayo ni Aidan sa kanilang pagitan. Nang huminto ang makintab na sasakyan sa tapat ng bahay nila Olivia, bumaba si Aidan upang pagbuksan siya ng pinto. Isang formal na kilos sa tila ginagawa lamang nito bilang obligasyon at hindi dahil gusto nitong alagaan siya. Bumaba si Olivia. Salamat. Ito na yon. Nakuha na niya ang kanyang paghihiganti. Nakita niya ang takot at kahihiyan sa mga mukha ni na Luis at Viola. Naipagtanggol pa siya ng isang makapangyarihang bilyonaryo.
Dapat ay nagdiriwang siya ngayon. Ngunit bakit tila nadudurog ang puso niya? Okay, mauna na ako. Akmang tatalikod na si Aidan upang muling pumasok sa sasakyan nang hindi na makapagpigil si Olivia. Mabilis siyang humakbang, iniabot ang mga braso at mahigpitan niyakap ang bilyonaryo mula sa likuran. Ibinabaon ni Olivia ang kanyang mukha sa malapad na likod nito at doon na tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niyang pinipigilan. Aidan, sorry. Patawad. I'm so sorry. Nanigas si Aidan sa kanyang kinatatayuan. Naramdaman niya ang init ng yakap ng dalaga at ang sakit na kalakip ng boses ito. Sa isang sandali, ang lahat ng galit, pait at yelong bumalot sa kanyang puso buong gabi ay biglang natunaw. Nakaramdam siya ng matinding awat pag nanais na harapin ito, punasan ng mga luha nito at sabihing ayos lang ang lahat. Ngunit muling pumasok sa isip niya ang imahe nito na nakikipag-usap kay Luis. Huminga ng malalim si Aidan. Dahan-dahan niyang inabot ang nanginginig na mga kamay ni Olivia na nakapulupot sa kanyang tiyan at marahang kinalas ang kamay ni Olivia. Tapos na ang gabi. Nagawa na natin ang kailangan natin gawin. Magpahinga ka na, Olivia. Hindi na hinintay ni Aidan ang isasagot nito. Tinalikuran na niya ang dalaga at tahimik na sumakay sa kotse. Naiwan naman si Olivia na umiiyak sa gilid ng madilim na kalsada habang pinapanood na lumayo ang sasakyan na lalaki. Nakuha nga niya ang kanyang paghihiganti, ngunit kapalit naman ito ay ang tuluyang pagkahulog niya sa isang lalaking hindi na yata kailanman magtitiwala sa kanya. Lumipas ang 3 araw, ngunit kahit isang mensahe o tawag ay walang natanggap si Olivia mula kay Aidan. Ilang beses niyang sinubukang magpunta sa Montenegro Empire upang makausap ang binata at magpaliwanag. Ngunit sa tuwing tutuntong siya sa lobby, mahigpit siyang hinaharang ng mga gwardya. Samantala, tahimik na nako si Aidan sa kanyang opisina. Sa malawak na banan, makareceive siya ng text sa kanyang personal na kinukumpang nakauwi ng ligtas si Ola. So, buti naman. Kahinga ng maluwag si Aidan at dahang napapikit. Kilala niyang pamangkin niyang si Viola. Alam niya ipapapa na maaaring gumawa ito ng kung ano laban kay Olivia. Dahil sa tamay mangyaring masama sa dalaga, inutusan niya ang kanyang pinagkakatiwala ang mga tauhan na palihim itong bantayan araw-araw. Nababaliw na yata talaga ako. I said I didn't care about her anymore. Pero nag-aalala pa rin ako sa babaeng yun. Gusto niya makita si Olivia. Gustong-gusto. Ngunit alam niya na pakikipag-usap kay Olivia ay tuluyang sisira sa kanyang rasyonal na pag-iisip. Natatakot siyang kapag narinig niya ang boses ito at nakita ang mga mata nito. Makakalimutan niya ang lahat ng kasinungalingan. Natatakot siyang dahil sa sobrang pagmamahal niya sa dalaga. Hahayaan na lamang niyang gamitin siya nito. Bago pa man makapag-isip muli si Aidan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makita niya ang head security ng tumatawag, mabilis na itong sinagot. Sir, nagkasunog po sa apartment ni Miss Olivia. Ano? Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Opo sir, nailigtas ko po siya bago pa lumaki ang apoy. Walang malalang pinsala sa kanya. Dadaling ko po muna siya sa pinakamalapit na rest house niyo para sa kaligtasan niya dahil hindi pa po natin alam kung aksidente ba ito sinadya. Napapikit si Aidan. Hindi niya lubos maisip kung ano ang mangyayari kung wala ang tauhan niyang umaaligid sa bahay nila Olivia. Sige, papunta na ako. Halos pali-pali ni Aidan ang kanyang sasakyan patungo sa pribadong rest house. Wala na siyang pakialam sa mga patakaran sa kalsada. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng babaeng mahal niya. Nang makarating siya at mabuksan ang pinto ng rest house, bumungad sa kanya si Olivia. Nakaupo ang dalaga sa dulo ng sofa, balot na makapal na kumot, nanginginig at halatang balot na matinding takot. Pagkakita ni Olivia kay Aidan, lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Olivia. Hindi na nag-aksaya ng segundo si Aidan. Mabilis siyang lumapit, lumuhod sa harap ng dalaga at walang pag-aalinlangang hinila ito papunta sa kanyang bisig. Niyakap niya ng napakahigpit si Olivia. Ibinabaon ni Olivia ang kanyang mukha sa dibdib ng binata habang humihikbi. I'm here now.
Paos sa bulong ni Ida hinahalikan ng tuktok ng ulo ng dalaga habang hinahagod ng likod nito. Pwede niyo na kaming iwan, pero mag-iwan kayo ng tao na magbabantay sa labas. Saad ni Aidan sa kanyang mga tauhan. Nang medyo kumalma si Olivia, maingat siyang kumalas ng kaunti. Kinuha ni Aidan ang first aid kit na nakapatong sa mesa at sinimulang linisin ng isang maliit na galos at bahagyang paso sa braso ni Olivia. Aidan, akala ko hindi mo na ako kakausapin. Hindi sumagot ang binata. Nagpatuloy lamang ito sa paglilinis ng kanyang sugat. Bakit ba ayaw mo akong bigyan ng pagkakataong magpaliwanag? Malungkot na saad ni Olivia. Inutusan kong huwag kang papasukin sa opisina dahil natatakot ako sa sarili ko, Olivia. Natatakot akong kapag nakita kita, ibibigay kong lahat sa'yo kahit alam kong ginagamit mo lang ako. 3 araw akong pabalik-balik sa kumpanya mo, hindi para manggulo, kundi para humingi ng tawad. Tinitigan siya ni Aidan habang pilit na binabas ang katotohanan sa mga mata ng dalaga. Totoong ginamit kita nung una para gumanti kay Luis at Viola. Inamin ko yan at pinagsisisihan ko. Pero Aidan, nung gabing yun sa mansyon, nalaman kong wala na akong pakialam kay Luis. Natakot ako nang ma-realize kong mahal na kita. Mahal na mahal kita, Aidan. At yun ang totoo. Hindi na ako nagpapanggap. Natigilan si Aidan. Ang matigas na pader sa kanyang puso ay tuluyang gumuho nang marinig ang mga salitang yun. Nang mabalitaan niya ang sunog kanina, naramdaman niya ang matinding takot na mawala ang babaeng ito sa buhay niya. Doon niya napatunayang mas mahalaga si Olivia kaysa sa anumang galit o pride na meron siya. Binitiwan ni Aidan ang gamot. Hinawakan niya magkabilang pisngi ng dalaga. Ang mga mata nito ay nag-uumapaw na sa init at pagmamahal. Wala na akong pakialam kung paano tayo nagsimula, Olivia. Ang alam ko lang, ayoko na mawala ka sa akin. Pero patawad pa rin. Mali pa rin ang ginawa ko sa'yo. It doesn't matter now, Olivia. Wala na akong pakialam kung magmumukha akong tanga. But I wanna trust you again. Dahil mahal kita. Napasinghap si Olivia. At bago pa man siya muling makapagsalita, inangkin na ni Aidan ang kanyang mga labi. Isang halik na nagbubura sa lahat ng takot, kasinungalingan at sakit na nakaraan. Isang halik na puno ng matinding pananabik at wagas na pag-ibig. Tumugon si Olivia. Ipinulupot ang kanyang mga braso sa batok ng bilyonaryo habang patuloy na umaagos sa mga luha sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, luha na ito ng kaligayahan na at ng isang bagong simula. Hindi naging mahirap para sa makapangyarihang bilyonaryo na alamin ang katotohanan sa likod na nangyari. Sa tulong ng koneksyon at impluwensya ni Aidan, mabilis na lumabas ang ebidensya. Ang kanya mismong pamangkin na si Viola ang nagbayad sa mga tauhan. Hindi ko sila inutusan na patayin si Olivia. Sabi ko lang takutin nila para kusang umalis at lumayo. Dahil sa tindi ng galit ni Aidan at upang maprotektahan ang babaeng mahal niya, hindi siya nagdalawang isip na parusahan si Viola. Nang makita ni Luis na wala ng yaman at kapangyarihan ng babaeng ipinagpalit sa kanya, mabilis itong nakipaghiwalay at iniwan si Viola na mag-isang harapin ang sariling pagbagsak. Doon na naramdaman ni Viola ang tunay na pagsisisi para sa pagtitiwala sa isang katulad ni Luis. Ngunit para kay Olivia, hindi na mahalaga ang paghihiganti dahil hindi nagtagal, isang marangya totoong kasal ang naganap. Sa harap ng altar at ng buong pamilya Montenegro, nagsumpaan sina Aidan at Olivia, hindi bilang bahagi ng isang kontrata, pagpapanggap o laro, kundi dahil sa isang wagas at totoong pag-ibig. At pagkalipas ng 5 taon, "Dali papa, bulin mo ako!" Matinis at masayang tili ng isang 4 na taong gulang na batang lalaki habang tumatakbo sa damuhan, bitbit ang isang maliit na bola. Akala mo ba matatakasan mong halimaw? Huli ka, Olsen! Isang malalim at masayang halakhak ang umalingaw-ngaw. Ang kinatatakutang bilyonaryo at malamig na CEO ng Montenegro Empire na si Aidan ay kasalukuyang nakadapa sa damuhan. Gulong-gulo ang kanyang buhok, nakatupi ang manggas ng kanyang mamahaling dress shirt at may mantsa ng lupa ang kanyang slacks. Ngunit wala siyang pakialam.
Buong puso niyang kinikiliti ang kanilang anak na si Olsen na ngayon ay tawa ng tawa sa kanyang mga bisig. Tama na yan, mag-ama. Oras na para magmerienda. Baka mapagod na masyado si Olsen. Saad ni Olivia na bumababit-bit ang isang pitsyal ng juice. Pagkarinig sa boses ng asawa, mabilis na binuhat ni Aidan ang bata at naglakad palapit kay Olivia. Ibinaba niya si Olsen upang kumuha ito ng inumin bago hinarap ang kanyang asawa. Inakbayan ni Aidan si Olivia at walang pag-aalinlangang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Olivia. Napagod ka ba sa opisina? Ngumiti si Aidan at hinawakan ng kamay ni Olivia na nasa kanyang pisngi. Nawawalang pagod ko kapag nakikita ko kayo. Kayong pahinga ko, Olivia. Tinitigan ni Olivia ang asawa at hindi niya maiwasang balikan na nakaraan. Nagsimula ang lahat sa isang mapait na pagtataksil at isang nakababaliw na plano upang gumanti. Sa tuwing naiisip ni Olivia ang lahat ng kalokohang ginawa niya noon, natatawa na lamang siya. Ngunit sa huli, ang patibong na inilatag niya ay naging daan pa upang mahanap niya ang kanyang totoong tahanan. Sino bang mag-aakala na yung bilyonaryo yung gusto ko lang gamitin noon para gumanti? Siya palang magbibigay sa akin ng ganitong klaseng pamilya. Humigpit ang yakap ni Aidan sa kanyang baywang. Sino rin bang mag-aakala na yung makulit na journalist na sunod sa akin noon ang siya palang magpapalambot sa puso ko? Napahalakhak si Olivia at pabirong hinampas ang dibdib ng asawa. Sabay silang tumawa, ramdamang isang malalim na kapayapaan na kailanman ay hindi mabibili ng anumang yaman sa mundo. Nakuha nga ni Olivia ang kanyang paghihiganti, ngunit ang pinakamalaking tagumpay niya ay ang magkaroon ng isang masayang pamilya kasama ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Itinuturo ng kwento ni na Olivia at Aidan na ang paghihiganti ay hindi kailanman magdudulot ng totoong kaligayahan. Madalas masinisira pa nito ang taong gumagawa nito. Ipinapakita rin ng kwento na ang tunay na halaga ng isang tao ay wala sa kanyang yaman o apelyido, kundi na sa kanyang paninindigan at kakayahang magsikap, tulad ng ipinakita ni Aidan. Higit sa lahat, pinatunayan nilang kahit gaano pa kadilim o puno ng kasinungalingan ng simula, palaging mananaig ang totoong pag-ibig kung handa ang dalawang taong magpatawad, magpakatotoo, at piliin ang isa't isa araw-araw. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!